So dahil nga nasa Germany si Hello Kitty at nawawalan na ng anino, eh malamang vampira ng datingan. Right? Bakit nawawalan ng anino? Anong elemento sila or sign ba 'yan? Ewan ko Rizal may ginagawa kang milagro, thank you Rizal kung ano man, Yung picture po kasi ni Hello Kitty at ni Ma'am Shi sa Germany ay, walang makitang anino, parang edited yung dating, 'di ba? Dun pala yun mismo sa lugar kung saan tinapos ni Rizal yung nobela niyang Noli Me Tangere. Nga pala yung impact ng Noli Me Tangere sa ating kasaysayan malaki po. Diyan sa nobela ni Rizal na yan, Noli Me Tangere and El Filibusterismo, diyan na-inspire si Andres Bonifacio na lumaban na ng 'di ba, hindi na yung pwedeng santong dasalan, santong paspasan na. Yun yung kaibahan ni Rizal at ni Bonifacio eh. Kung ire-rely lang natin kay Rizal yung pakikibaka para mapatalsik ang gobyernong Kastila, walang mangyayari kasi ayaw ni Rizal ng dahas. Si Bonifacio gusto niya, ano na, giyera na, laban na. Kung gusto natin mapalisin, laban. Ganon. Pero ang impact naman ni Rizal, at least, no, kahit na mahinahong tao kumpara kay Bonifacio, lalong nagalit, 'di ba? Nag-alab yung galit or whatever, yung pagmamahal ni Bonifacio sa Pilipinas dahil sa mga nabasa niyang panulat ni Rizal. Kaya po sa mga nagsasabi diyan ha, dati po hindi ako fan ni Bonifacio eh. Kasi nga ang portrayal ni Bonifacio sa atin, mga ate at kuya, ay hindi katulad ni Nakuting na malaburgis, 'di ba? Mga elite-elite. Si Bonifacio ay sa kanyang mga monument, sa kanyang mga statwa o rebulto, siya ay nakapaa, nakalilis ang pantalon, even yung damit, 'di ba? Parang ang portrayal kay Bonifacio ay mahirap, which is hindi naman po. Magandang trabaho no ni Bonifacio, parang caretaker ng isang warehouse. And also, may mga tutor yan sila nung nag-aaral mga ate at kuya. Kung second year lang po ang inabot ni Bonifacio, mukhang may kaya naman ng kanilang pamilya kasi may mga private tutor sila. Pero ganyan nga dinidepict si Bonifacio sa history natin. Mahirap, di ba? Yung bukas pa nga yung kamiseta, may dalang itak, nagsisigaw, ganon. Kumbaga parang marumi or madungis or masa. Whereas, yung si Rizal prominente, naka-Amerikana, di ba? At ayaw po ng mga Kano na ang ating magiging national hero ay yung maangas na katulad ni Bonifacio. Gusto nila yung mahinahong katulad ni Rizal. And anyway, matalino si Rizal, so niyakap natin. Pero ang pumili po ng national hero natin, hindi tayong mga Pilipino, kundi ang mga Kano. Ayaw ng mga Kano na ang magiging inspirasyon natin ay maangas, baka sila ma-out, what do you call it? Ma ma-outseat, ma-outcast, ano ba tawag dyan? Ma-oust. Ayun. Masipa sa Pilipinas. Ang ending, nasipa pa rin ang mga Kano. Pero nagbabalik. Andiyan nga ang kanilang mga base militar kasalanan ni Kuting. Well, balik tayo kay Kuting. So much for the memory lane of our national heroes. So si Kuting pumunta doon sa lugar kung saan si Rizal tinapos yung nobelang yan. Kuting, akala mo, kinatutuwa namin. Well, para lang siyang netizen. Hello, I'm here. Dito ako sa lugar kung saan nakalagay yung pangalan ni Jose Rizal, ino-honor ng mga German si Jose Rizal. Kuting may mas dapat kang matutunan dyan sa mga Aleman. Ha? Yung kanilang katalinuhan sa manufacturing, kaya ang yaman-yaman nila. They produce, they don't buy. Okay? Sila yung nagbebenta. Tayo, bili ng bili. May palayan tayo, may mga magsasaka tayo, bibili ka ng bigas, mag-i-import ka ng bigas, mag-i-import ka ng sibuyas at gusto mong bilhin pati karne, pati galunggong, pati asin ini-import. So wala kang matutunan, nagyayabang ka lang, nakarating ka dyan sa lugar na kung saan, di ba, tinirhan din ni Rizal, yabang-yabang mo. Oh, ngayon, dahil nasa abroad nga, hindi lang naghahambog at na nagpapabibo si Kuting, pumapalag na rin kay Pangulong Duterte. Kasi 'di ba sa nakaraang prayer rally sabi ni Pangulong Duterte, pasyal-pasyal lang naman yan si Kuting. Na-offend si Kuting. Di ba nag si Pangulong Duterte yung nung isang araw, nung huling prayer rally ng laban kasama ang bayan ng SMNI tsaka ng Kingdom of Jesus Christ at ng mga katutubo. So, kung kailan nakaalis si Kuting ng Pilipinas, saka siya bumanat na naman kay Pangulong Duterte. Waangas match. Maka-copyright lang po ako kapag pinlay natin yung video. So, basahin ko na lang yung article mga tet kuya. Kasi itong madamot po kasi ang Katol Network, ang ABS-CBN, pagdating sa kanilang video. Ito yung article, pakita ko sa inyo. Yan, sa mga Mawinian sa Princess Maui 2. Yan. Sabi, nakarating na si Pangulong Ferdinand Magellan Jr. Yun ang magkakatawag sa kanya sa ano
sa game show na Jeopardy sa US. You're not called Ferdinand Magellan Jr. for nothing, right? Oh, hindi ka naman tatawagin Ferdinand Magellan Jr. kung di ka lakwachero. Oh, biro mo, ayun, di ba? Nasa ano siya eh. Nasa game show ng US. Oh, ka lang. Dali lang po. Oh. Hindi ka matatawag na Ferdinand Magellan Jr. ng isang game show ng US kung hindi ka talaga lakwachero. Sabi ni Pangulong Duterte, pasyal-pasyal ka at ngayon nasa malayo ka, pumapalag ka kay Pangulong Duterte. O noong nakaraan, sinabi mo, nagpifentanyl lang si Pangulong Duterte. Kaya kasari-sari ang pumapasok sa isip. Diyos ko po, mga panloloko nyo talaga. Kala nyo may hallucination na effect yung fentanyl. Wala naman. Nakarating na si Pangulong Ferdinand Magellan Jr. sa Czech Republic para sa 4 na araw na state visit. Sana all na lang talaga. Sinagot rin ng Pangulo ang banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na panay pasyal lang ang ginagawa nito sa ibang bansa. So ipinakita po dito ni Hello Kitty yung kanyang itinerary. Yan, ngiti-ngiti ang heyop. Pinakita ni Kuting ang kanyang full-packed scheduled meetings during a kapihan with the members of media at Berlin, Germany on Wednesday. The other day, or kahapon. Ito ikaw ang aking schedule, full-packed ako. Anong pasyal-pasyal lang? Ba't yung pagpunta mo sa, ayan, kay Rizal na iyan, ano yan? Importante yan? Pagpunta mo sa mark na nakalagay doon ang pangalan sa Rizal, meron kang nakuhang dyan, ginto, may napulot kang bara ng ginto at may uwi mo para matulungan mo ang mga nagugutom na Pilipino at nahihirapan sa mahal ng bilihin. Pinakita niya full pack yung kanyang itinerary, pasyal ako dito, punta ako dito, may kakausapin akong tao dito, yada-yada. Pumapalag kay Pangulong Duterte. So hindi talaga siya totoong nagmamasyal. Hindi ko ma-play yung video pero doon nga daw siya nagsalita, itong si Kuting na, I don't make pasyal-pasyal. Ayan, ngiti-ngiti, tawa-tawa pa siya, no? Insulting pa. Tapos ang sabi dito ni Kuting, wala naman daw sila, ito sa mismong page mga ate at kuya ng ano ba to? Ng Presidential Communications Office or PCO ni na Bukangkang at ni na Amoy Kulob. Wala naman daw silang personal na alitan ni Pangulong Duterte. Ginagaya niya si Inday Sara. Ginagaya ni Ma'am Shikels, insecure. Dali. Wala naman daw silang personal na alitan ni Pangulong Duterte. So ang gusto palabasin ni Kuting, bakit ako pinipersonal ni PRRD? Bakit niya ako binabanat-banatan? Wala naman kaming alitan. Hindi naman ako nakipag-away sa kanya. Kasi nga Kuting, hindi ka man bumatikos kay PRRD, hindi satisfied si PRRD sa performance mo. Kung ikaw Kuting ang mag-a-assess or even mag-evaluate ng iyong performance, could you say na mas maganda ang achievements mo kaysa kay PRRD? Mas okay ang war on drugs mo kaysa sa Oplantokhang and gera kontra droga ni dating Pangulong Digong? Can you compare yourself to him now that you're almost 2 years in the office? Wala naman kami personal na alitan, ba't niya ako binabanat-banatan? Parang ganun, no? Despite the latter's tirades against him, binabatikos ka nga. Kasi ang Pilipinas, nagkakanda hetot-hetot, nagkakanda windang-windang hindi nararamdaman ng Pilipino ang impact ng pamumuno mo. Pahirap ang buhay, pamahal ang bilihin, hindi lumalaki ang sweldo ng mga Pilipino, tapos uunahin nyo pa yung mga pagpapalit ng konstitusyon. Hindi pa nga kayo nagtatagal, hindi pa nga kayo nangangalhati, gusto niyo ng paltan. So sabi ni Pangulong Duterte, at least galing sa bibig ni Pangulong Duterte, ine-echo ko lang naman, gusto nyong i-perpetuate ang power. Na ang sabi mga ate at kuya, baka abutin ang mga yan ng 2040 sa pwesto kung sakaling mag-succeed sila. Sino baga ang mga nagbuting-ting ng konstitusyon natin and nagkandaletse-letse ang Pilipinas? Ang unang binanggit ni Pangulong Duterte, ang tatay ni Kuting, si FEM. Binuting-ting ang konstitusyon. Tumagal sa power, nagkandaletse-letse ang Pilipinas. Ngayon, isa na namang Marcos, yun ang salita ni PRRD, di ba? Nakaraang prayer rally. Isa na namang Marcos ang magbubuting-ting ng konstitusyon natin.
Actually, PRRD hindi isang Marcos, kundi isang Coliseum ang apelyido, right? Siya ang utak niyan, di si Kuting. Kaya lang, lampadudong itong Kuting, so sunod-sunuran sa, alam niyo na, Andres nga, di ba? San Andres de, Andres de Falda. Kasi kung matutuloy po ang masamang balak ng malaki ang tiyan, sa 2028 hanggang 2034, si Tamba yan, mga ate at kuya, ang susunod kay Kuting. Or maybe, maprolong pa ni Kuting yung, baka mamaya tumakbo ulit si Kuting. Pag nabuting-ting nila mga ate at kuya ang Constitution, ito ang pinag-aawayan nyo Kuting, sabi mo wala kayong personal na alitan, hindi nga natutuwa si PRRD sa pinaggagawa mo. Wala nga kayong away, pero pinaghirapan ni PRRD ayusin ang Pilipinas, nilulubog mo ulit sa kumunoy, mas malala pa kung gaanong lubog ang Pilipinas. Balik droga ngayon, tama, mga ate at kuya, ang lala ng droga, kalat na kalat, ang daing adik ulit. Mura na ang shabu. Panahon mo, Kuting, nagsasaksid ka ba laban sa droga? Mura ang shabu. Mahal ang bigas, mura ang shabu. Oh, ano yan? Bakit nagmumura? Kasi nga may surplus, bumabaha ang supply. Kaya mura. Kapag scarce ang isang bagay, kapag may kakulangan sa isang bagay, halimbawa bigas, kaunti lang ang nabibili, magmamahal ang presyo kasi tumataas ang demand ng tao. Bakit kaunti ang bigas? Kailangan natin ng bigas. Naku, ito namang tindahan ang sasabihin, ako ha, kailangan nyo pala ha, gagawin ko 80 ang kilo nito. Dahil konti ang supply, nagmamahal ang presyo. Kapag madami ang supply, magmumura. Kapag bumabaha ang siyabu sa bawat komunidad at maraming supplier, mura talaga ang bentahan. Okay? O, makakabili naman ako ng 200 na, ba't ako bibili ng 500 mong siyabu? Kuting, halatang ang kapalpakan mo at hindi na maagwanta ng dating Pangulo despite na ditungkod na nga si Pangulong Duterte may na ng katawan, pinipilit lakasan ang pangangatawan dahil nga kailangan nararamdaman ng Pilipino na kailangan natin kung pwede nga lang ibalik si PRRD. Sige, buting tingin mo Kuting ang konstitusyon. Try mo. Ha? Total marami kang milagrong ginagawa eh. Habang nasa malayo ka, nawawalan ka na nga ng anino eh. Habang nasa malayo ka, malamang tuloy-tuloy ang push ninyo para baguhin ang constitution. Sige. I-push mo yan na sabihin mo mabago nyo na pwedeng multiple terms. 'Di ba? Ang constitution natin ngayon, ang nakasaad doon, isang beses lang pwedeng maging pangulo ang politiko. Kapag kasi nangyari na pwede na 2 terms, ibig sabihin, pwede nating patakbuhin ulit si PRRD. PRRD pausap na, alisin mo na yung palabra de honor, delikadesa, lalo na delikadesa. Hindi lang naman pumayag, di ba, si PRRD, mga ate at kuya, na maging running mate ni VP Sara. Di ba may Duterte tandem, nababalita ngayon itong mga nakarang araw, lalo na nung prayer rally. Pinupush yung Duterte tandem. I think it was Senator Bongo na nagpupush niyan eh. Si VP Sara ang tatakbong Pangulo, Vice President si PRRD. Out of delikadesa, hindi pumayag si PRRD. PRRD, tinan mo, tama na yung mga prinsipyo PRRD. Kung pwede naman, bakit hindi? Maisalba lang ang Pilipinas. O, kapag binuting-ting mo Kuting ang konstitusyon at napayagan na 2 beses pwedeng maging Pangulo ang isang politiko, baka tumakbo si PRRD in 2028. Well, nandiyan ang Smart Magic, maybe yung Miro, ay, di ba, hawak ni Butod sa leeg, yung Miro, yung pumalit sa Smartmatic. So, pwedeng, kapag naglaban si Kuting at si PRRD, since pwede na siyang tumakbo ulit, baka madaya si PRRD. At ang palusot nila, 31 million ako eh. Nang tumakbo naman si Digong noon, 16 million lang yung boto niya eh. Tingnan natin. Huwag mong kalimutan Kuting, 32 million si VP Sara. Baka nga lumagpas pa dyan ang numero ni PRRD. Kaya naman maraming bumoto kay VP Sara dahil anak siya ng dating Pangulo. Kita ng Pilipino ang performance ni PRRD, ang performance mo, lousy, how siya, whatever. Hindi ka obra kay PRRD, sige, subukan mong buting-tingin yan. Ha? Pero kapag natuloy po na, si Kuting pa rin ang manalo, if not Tambi sa 2028, aabutin ng 2034 yun eh, 6 years, di ba? Pag nanalo si Kuting, or maybe si Tambi, or si Pato nilang tawagin, mukhang Pato raw kung lumakad, nanalo siya sa 2028 out of Mahika, hindi naman kilala at hindi naman gusto ng tao si Tambi, manalong bigla, katakataka, alam na this. Si Tambi ang presidente natin after Kuting. Si Tambi naman hawak sa liig ni malaki ang tiyan na babaeng impactor, right?
So, mamamayagpag pa rin si Butoda, si Butod, sa 2028 hanggang 2034. By 2034, mature na si Sandra, yung Junakis nila. Hindi si Sandra Cam, ha? Si Sandra Markova, yung panganay na Junakis. By 2034, kung manalo si Sandra Markova at nasa tamang edad na yan, alalahanin nyo, 30 anyos na ngayon si Sandra Markova. 2024 ngayon, 30 anyos na. Come 2034, that's another 10 years from now. Kabi-birthday lang ni Sandra Markova, mga atat kuya, ha? 30 siya ngayon, 40 na siya sa 2034. Patatakbuhin ni Botoda yung anak nila bilang Pangulo. O di magtatagal pa rin sa power. Planado na, bonggang-bongga, di ba? Kaya maangas si Kuting kasi ang talino ng kanyang jowa. Tuso ang jowa. Oh. Ang edad po kasi na pwedeng tumakbo ang isang Pilipino as President of the Philippines regardless of his or her educational attainment is 40 anyos and above. Basta't able to read and write ka, pwede kang tumakbong presidente. Kaya nga ang dami-daming mga no-sense candidates tuwing may filing of, di ba, filing of candidacy. Wala kayong nating nagtatanong, wala naman kami pinag-awayan, hindi ko naman siya inaano, wedding nga. Hindi mo inaano yung anak niya, inaano ng jowa mo at ng pinsan mo. May ginagawa ka ba para kampihan yung running mate mo? Ay talagang manggigigil nga si PRRD sa'yo. At lalong manggigigil si PRRD hindi lang sa pang-aapi sa anak niya, kundi natatapon ang nasimulan ni PRRD. Nangako ka, Kuting, ng continuity, binudol mo kami. Hindi lang si PRRD at si VP Sara ang binudol mo, buong Pilipinas. Tapos ngayon may mga pinagyayabang ka, may uuwi ka na namang 200 pledges. Puro pangako yan. Yung biyahe mo yan, pangako lang yan. Wala namang matutuloy dyan, ha? Gumala ka na lang gumala. Tapos nagagalit ka ngayon, sinasabihan ka ni Pangulong Duterte, pasyal-pasyal ka. Totoo naman, you are not called Ferdinand Magellan Jr. for nothing. Nasa game show ka na ng US. Reputasyon mo na yan. Ikaw ay lakwatsero and budolero. Alin sa dalawa? Paki-comment po sa comment section and mag-like and subscribe din po kayo.